Dalawa naman ang naitalang patay at 6 ang sugatan sa ganap na eto, Jen, no? Nako, Meron na namang shooting incident sa loob ng paaralan. Ateneo de Zamboanga University. Viral ito ngayon sa social media. Pero siguro wag na natin ipakita yung mga masiselang na bahagi kasi hindi maganda. Pero yung suspect pa rito, mantakin mo, nilalive pa, naka-Facebook live pa siya nung kaya ginanap nga, itong krimen na ito. Hindi ko nga yung pinanood kasi kahit ho kayo, pagka nakita nyo sa social media, huwag nyo panoorin. Grabe. Kasi hindi nyo alam, may epekto yan sa sarili nyo. Totoo. May epekto po yan. Matatanim sa ako, in-skip ko kagad In-skip ko. Eli Dumabok, anong detalye, anong update? Yes, mga kuyang, nailibing na ngayong hapon yung grade 8 student na shooter. Inilibing kaagad dahil sa kulturang Islam ay agad itong inilabas sa area para nga maiproseso yung paglibing. At yung isa namang namatay dahil dalawa ang namatay kanina sa loob mismo ng itong junior high school department ng Ateneo de Zamboanga University. Yung isa ay dinala naman sa isang punerarya dito sa lungsod. Yung namatay na isang anak ng prominenteng negosyante dito sa Zamboanga City. Kung makikita kanina sa yung video na kumalat nga sa social media, ang nakita doon sa social media yung pagpasok na niya sa room 404 sa Canamaril na pinuntarya nga yung guro at saka yung isang classmate niya na matinik sa math. Medyo kakompetensya niya ito sa pagiging top doon sa kanilang eskwelahan. At nung 7:30 daw ng umaga, bumaba nga ito sa kanilang sasakyan at iniwan yung pinaka-bag nung assault rifle niya na mahaba. Iniwan doon mismo sa mismong paanan ng ramp, yung pinaka-rampa ng 5 floor na building ng university at nagkabit ng kamera sa kanyang medyo dito sa kanyang noo para makita nga sa live doon sa paano niya paputukin yung kanyang baril. Pinuntarya niya yung room 404 kung saan nandoon nga yung kanyang mga target. At nung may isa pang room siya na pinasok bago bumaba dito sa 3rd floor. At ang sabi nga sa report ni Police Lieutenant Colonel Paul Andro Cortez ng Zamboanga City Police Office, pagbaba nito sa 3rd floor, tinanggal na niya doon sa kanyang pinaka-casing yung 45, yung kanyang 9mm, tinanggal niya doon sa pinaka-casing, saka nagbaril sa kanyang sarili doon sa pinaka-3rd floor na. Kaya hindi na siya nakabalik doon sa pinakababa kung saan niya nilagay yung kanyang bag. Kanina nagpalabas na rin ng statement yung pamunuan ng Ateneo de Zamboanga University Junior High School Department at ang sabi nga nila hindi nila inaasahan yung pangyayari kanina kung bakit nagkaganon, kaya pinaimbestigahan na nila sa PNP kung paano nakapasok yung baril sa loob mismo ng school campus. Yung junior high school building o department nila ay medyo distansya doon sa pinaka-main campus ng Ateneo de Zamboanga University na nasa sentro ng lungsod. Medyo malayo ito kaya hindi apektado yung ibang mga department ng Ateneo de Zamboanga University. At paglabas nga kanina, sabi nga ni City Director Colonel Fidel Portaliza Jr. na wala ng threat ng pamamaril at paglabas naman natin hindi naman talaga siya, wala na siyang ramdam na takot sa mga kababayan natin dahil doon naman nangyayari ito sa loob mismo ng school campus. Koyang Jen. Ayun, wala ba tayong makakapanayam na opisyal ng pulis, investigador? Ano ba ang motibo? Ano ba nangyari dito at ano ang kanilang initial investigation, Eli? Kanina, Kuya Jen, nung makapanayam natin si Lieutenant Colonel Paul Andro Cortez ay sinabi niya, yun pa lang yung mga informasyon na kanilang maibigay sa mga kagawad ng media habang tinitingnan nila yung mga CCTV sa lugar at para matukoy kung sino talaga ang dapat managot sa itong nangyaring pamamaril.
dito mismo sa loob ng isang malaking universidad ng Zamboanga City. Natukoy na nga natin, di ba, yung ang salarin, yung mismong namaril, di ba? Ano ba background Yung nung shooter. ano ba background nung suspect nung namaril? Yung shooter naman, ang tanong-tanong kami kanina ay wala naman siyang talagang mga background dahil sa yung tatay niya, yung daddy niya, custom police chief naman dito sa Port of Zamboanga. So, kahit kanina yung daddy niya, nung mag-response tayo nung kaninang umaga, dumating din yung daddy niya dahil nga nung una nilang balita, doon nga mismo sa room ng kanyang anak, doon yun nangyari ang pamamaril. Kaya mismo yung daddy niya, yung custom police chief, ay tumakbo din doon sa mismong Minggit kasama ng mga magulang doon na nag-abang hanggang kailan papapasukin ng mga gwardiya yung mga magulang. Kaya yung mga magulang, yung mga parents, kasama yung mga media, hindi agad nakapasok. Kasama na doon yung yung tatay, nung daddy, nung shooter. Nung medyo nalaman na natin na yung kaapelyido niya, yung yung shooter, hinahanap na natin, din na nakita. Nung pinatawag na siya nung investigador, pumasok na siya doon sa pinaka-main building kung saan nangyari o saan yung crime scene. Kasama na niya yung ibang mga personnel naman ng custom Zamboanga. So, hindi na nagbigay hindi na nagpa-unlock ng panayam sa media yung daddy ng shooter. At yung mga impormasyon na lang na ating nakuha doon sa mga ibang pamilya, pero limitado yung kanilang pagsasalita at hindi na pumapayag na makunan pa ng video. Yung last na message na kanilang, yung ating natanggap, yung paglibing ng shooter dahil nga sa ito ay base sa kaugalian ng Islam, ay inilibing ito kaagad nito lamang hapon. So yung napatay na yung biktima ay anak ito ng may-ari ng mall, ano? Malaking negosyante diyan sa Zamboanga. O anak ito sa isang pinaka-prominenteng negosyante dito sa Zamboanga City, yung namatay. Yung namaril naman ay hepe ng ESS, yung enforcement, parang law enforcement section ng BOC Zamboanga. Zamboanga, Port of Zamboanga. Yung saan natukoy na ba saan galing yung baril? Yung baril ay hindi pa sinabi ng pulis kung saan galing, pero yung daddy niya ay tinanggal muna sa kanyang posisyon dito habang inimbestigahan yung kaso ng pamamaril. Wala namang binanggit yung PNP kanina dahil yung tinanong natin kung kanino galing yung baril at ang sagot lang nila ay iimbestigahan pa nila kung kanino yung baril nang galing bago na nadala ng itong shooter, papasok nga doon sa kanilang school campus. Anyway, bagay ngayon 5:28 PM na. Kamusta na sitwasyon sa eskwelahan, Ellie? Hinihintay natin yung announcement din ng pamunuan ng university kung kailan sila kasi kanina nung nakapanayam natin yung university president, ang sabi lang naman nila mag-update sila kung kailan matatapos yung investigasyon saka sila mag-resume ng kanilang klase. Sige, magantabay kami kung may mga follow-up report pa. Ellie, ano ha? Thank you. So yun na yung update sa pangyayari dito sa Zamboanga City, Eli Dumabok para sa sagga ng mamamayan. Ay, yung mga nasugatan pala ilan? Dalawa yung namatay, ano? Yung binaril at saka yung mismong namaril at plus ilan yung nasugatan? May napaulat kanina 6 na nasugatan pero hindi na binanggit ng pulis kung saan ito dinala at kung paano ito paano ito sila nasugatan. Doon sa hindi na binigyan ng detalye pa ng PNP dahil nakakonsentrate sila sa ngayon kung paano nakapasok yung baril at kung sino ang dapat managot sa pangyayari. Sige, Ellie, salamat. Magantabay kami sa iyong follow-up report. Si Ellie Dumabok po yan, ang ating reporter dyan sa may bahagi ng Zamboanga City.